Magandang umaga po sa ating Panginoon at sa inyong lahat. Tayo po ay mag-uumpisa ng muli. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon, dahil kami ay dinako mo sa lugar na ito, Panginoon. Lord, sa umagang ito, sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus at sa kapuspusan ng Banal na Espiritu, Panginoon, kami ay lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba. Kinikilala na kami po, Panginoon, ay hindi makakaharap sa inyong kabanalan dahil kami po, Panginoon, ay patuloy na nagkakasala, Panginoon. Forgive us, O Lord. Purify our heart, Panginoon. Yung alam naming mabuti na hindi namin nagawa, patawad po, Panginoon. Yung mga agam-agam namin, pag-aalala sa mga dinadaanan naming pagsubok, mga sitwasyon namin sa ngayon, Lord. Forgive us, O Lord. Purify our heart, Panginoon. Alam po namin na kayo ang Diyos na buhay at ang aming Panginoon at ang mga pangako nyo ay tapat. Dahil sabi mo nga po sa inyong salita, everything work together for good to those who love God, who has been called according to His purpose in through Christ Jesus, Panginoon. Lord, maraming salamat sa pangako mo na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Maaari, Lord, na may kanya-kanya kaming pagsubok, may kanya-kanya kaming problema, subalit assured kami, Panginoon, sa sarili namin. Andyan kami, Panginoon, nagtitiwala sa inyo dahil sa mga pagsubok na ito, O God. Kasama ka namin, O Lord. Maraming salamat, O Lord. Dahil tunay na kami, Panginoon, ay binabago mo from glory to glory upang ihanda kami na kami, Panginoon, ay makarating sa inyong kaharian, O God. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, sa umagang ito, pinagkakatiwala po namin sa inyo ang gawang ito, Panginoon, sa aming song leader, sa lahat ng mga backup singer, sa mga tutugtog, Panginoon. Dalangin namin na makita po ang kagalakan sa kanilang puso, sa pagpapagamit, sa mga talinong pinagkaloob mo sa kanila, O God. Sa aming pastor na maghahatid ng mensahe, O God, maraming salamat sa karunungan at katalinuhan na ang salita mo ay hahayag niya sa umagang ito na may kapangyarihan, O God, na nagmumula sa inyo, Lord. At ihanda mo po ang aming mga puso, O God. Bigyan mo kami ng katalinuhan upang ang mga salitang ito ay maunawaan namin. Bigyan mo kami, Lord, ng karunungan upang ang mga salita, Panginoon, na aming matutunan ay maipamuhay namin at malakaran namin, O God. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, sa mga kapatiran po namin na wala pa po dito, hinihiling po namin na linisin mo po ang kanilang daraanan upang makasama namin sila sa umagang ito na taglay ang kagalakan, O God. Lord, dalangin namin na kayo po, Panginoon, ang maparangalan sa aming pagpupuri at pag-aawitan, sa aming pagsamba sa inyo. Dahil sa umagang ito, sasambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan, O Lord. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mapagpalang umaga sa ating Panginoon at sa inyo pong lahat. Tayo po ba ay patuloy na nabe-bless ng Panginoon? Amen! Marami tayong dapat pagpasalamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon dahil meron tayong karagdagang araw sa buhay natin. Salamat sa kalakasan, salamat sa kagalakan ng ating mga puso, at salamat na nandito tayo para sama-sama tayong magpuri, sumamba sa iisang tanging Diyos sa ating buhay, ang Panginoong Jesus. Amen? Kaya dapat, pag tayo umawit sa Kanya ng pasasalamat, dapat ipakita natin ang kagalakan sa ating mga puso. Amen? Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus.
na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya sa piling mo. May pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Palakpakan po natin ating Panginoon. Amen! Panginoon namin Diyos, muli maraming salamat po. Napakabuti niyo po sa amin, O God. Salamat, Panginoon, na patuloy mo kaming ginagabayan.
sa araw-araw na aming buhay. Salamat, Panginoon, na hindi mo kami nakakalimutan at tunay nga natapat ka sa mga pangako mo. Salamat, Panginoon, sa dakilang pagmamahal mo sa amin, na patuloy mo kaming, Panginoon, binibigyan, Panginoon, ng pagkakataon na kami po ay magbago. Hinuhubog mo kami ng nanaayon po sa iyong kalooban at plano para sa amin, O God. Kaya't, Lord, maraming salamat po sa iyong pong walang hanggang pagsama at pagmamahal sa amin. Ang mga puso namin ay hinahandog namin sa iyo, Panginoon. Nagpapasaliksik, Panginoon, sa anumang kaarumihan na nakikita mo upang kami, Panginoon, ay maging naaayon po sa iyo pong banal na trono. Kaya't, Lord, tanggapin niyo po, Panginoon, ang aming taus-pusong Panginoon na paghiling at pagsamo sa iyo, Panginoon, na kami po ay hubugin niyo, gawin niyo po kami karapat-dapat na tawagin mga anak mo, O God. Maraming salamat. Puso ko'y iyong sinisiyasat, buhay ko'y iyong alam, ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman ang lahat ng aking ginagawa. Sa'yo ay hindi lingid ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababatid. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Amen. Puso ko'y iyong sinisiyasat, buhay ko'y iyong alam, ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman ang lahat ng aking ginagawa. Sa'yo ay hindi lingid ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababatid. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo.
Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Nanunumbalik sa iyong paglinga, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Nanunumbalik sa iyong paglingap, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, maghari
sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Tunay nga po, O Diyos, dalangin namin, Panginoon, na pagharian mo ang aming mga buhay. Alam po namin, Panginoon, hindi kami karapat-dapat sa iyo. Ngunit dahil sa dakilang pag-ibig mo, kami po ay minahal mo ng buong-buong puso. Kaya Lord, maraming salamat po. Patuloy po ang aming papurit pagsamba sa iyo. Sa iyo po ang pinakamataas na papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Amen. Tunay nga po na ang Panginoon ay patuloy na naghahari sa ating buhay. Kilala niya tayo, maging ating buhok ay bilang niya. Kaya wala po tayong maitatago sa Panginoon. Kaya tayo dapat ay magtiwala lamang sa ating Panginoon. Ang hiningi ko po sa mga bata na pumunta po sa conference room para po sila ay makipaglaro kay Ate Crisel. Wini-welcome ko po pala kung sino po yung mga bago at ina-acknowledge ko po ang aming doktora, Doktora Lani, nadalaw kami sa Feast of Harvest. Galing pa po yan sa Pangasinan at naghabol po siya ng ating praise and worship. Purihin po ang Panginoon sa buhay ni Doktora Lani. Ngayon po, ihanda na po natin ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng Panginoon dahil tunay nga po na magkakaroon tayo ng karunungan sa pagbabasa, pag-aaral at pakikinig ng salita ng Panginoon upang ito'y maging gabay natin sa ating buhay sa araw-araw. Tinatawagan ko na po si Pastor Archie para sa salita ng Panginoon. Praise God, ang kapurihan po ay para sa ating dakilang Diyos. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah! Praise God. Sabi po ng Romans chapter 10 verse 17, faith cometh by hearing, and hearing the word of God. Nagsisimula po ang pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig. At ito po ay nagsisimula sa pakikinig po ng salita ng Diyos. Mahalaga po ang pakikinig. Alam niyo po, thousands of years ago, wala pang TV, wala pong internet, wala pong computer. Kaya po ang pagpapahayag ng salita ng Diyos ay ginagawa sa pamamagitan po ng pakikinig. Kaya mga tao ho nakikinig, sila po'y nagbabasa ng mga kasulatan. Kasi nung araw ho, wala pa po mga kapatid na pwede nyong mapanood sa TV, wala pa pong teknolohiya na katulad nung araw. Kaya nga po, mahalaga na tayo ho, full attention, buong pakikinig po sa salita ng Diyos. Dahil ngayong umaga ho na ito, tuturuan po tayo ng Panginoong Diyos, una, na tayo po ay makinig, pangalawa, na tayo po ay matuto. Sabi po ng preaching natin, pakikinig at pagkatuto. Ito po ang atin pong ipapahayag ngayong umaga po na ito kasi mahalaga po na tayo po ay mahusay makinig. Napapakinggan niyo pa po ba ako? Amen po ba? Hallelujah.
Faith cometh by hearing, and hearing the word of God. Ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig, at ito po ay sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, may mga talata sa Biblia tinuturo palagi ni Pablo, tinuturo ni Santiago, tinuturo ni Timoteo, yung pong kahalagahan na tayo ho ay marunong makinig. Yun pong napakinggan natin, yun pong nakita natin, yun pong ehemplong pinakita ng ating mga tagapagturo sa Biblia, ang sabi po, isa pamuhay natin, atin pong lakaran, atin pong sundin ang banal na kalooban ng ating Panginoon. In fact, sabi po ng aklat ng Efeso, dito po sa 4:22 ng Efeso, sabi ng Ephesians chapter 4 verse 21 to 24, napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutunan na ninyo ang katotohanan na nasa Kanya. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay at hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa mga masasamang pagnanasa. Magbago na nga kayo ng diwa at ng pag-iisip, at ang mga dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. At dahil dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo ay bahagi ng iisang katawan. Let us all bow down our heads and pray. Ama naming makapangyarihan, ang mga salitang ito ay magbibigay sa amin po ng kaliwanagan, magbibigay po sa amin ng karunungan ngayong umaga na ito, sapagkat ang banal mong Espiritu po ang siya magtuturo po sa amin at siya pong maggagabay po sa amin upang makilala namin ang buong katotohanan. Sinabi mo sa mga salita mo, makikilala nilang katotohanan at ang mga katotohanan na ito ang magpapalaya sa amin sa kamangmangan po, sa lahat po, Panginoon, ng pagkakasala, sa lahat po ng mga tiwaling gawain, Panginoon, sa buhay na ito. Kaya maraming salamat, pinangahawakan namin ang mga kapangyarihan ng mga aral mo, pinangahawakan namin ang kapangyarihan ng salita mo, Panginoong Ama, na sa pamagitan ng bawat patak ng dugo ni Jesus, anuman ang nagawa namin pagkakasala ay nilinis, pinatawad, hinugasan, at hindi na po kailan pa man alalahanin ng Ama. Kaya maraming salamat sa lahat ng magandang balita na ito. Papuri sa Diyos sa kaitaas-taasan, ang lahat po ng pagdakila, pagsamba, at pagkilala po ay tanging kay Jesus lamang, sa banal na pangalan ni Kristo. Ito po ang aming samot dalangin. Lahat po ay magsabi ng Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin po ang Panginoong Diyos. Napakagandang mga pananalita po ni Pablo sa iglesia ng mga taga-Epeso. Napakinggan na natin. We have been attending Bible studies. Pinapakinggan natin every Wednesday yung mga aral na hinihimay-himay po. At ang sabi po rito, natutunan na natin yung aral ni Jesus. May mga bagay na dapat, mga kapatid, inihihiwalay na natin sa buhay ng isang mananampalataya. Hindi kasi pwede na napapakinggan ko yung aral ni Kristo, na ako po natutunan ko na sa mga Bible study, sa mga preaching ni Pastor. Pero hindi pa rin nagbabago at hindi kami humihiwalay. Kaya mahalaga ngayong umaga na ito, kapatid. Ang kaligtasan natin, mga kapatid, nakikita po yan sa pananampalataya natin. At ang pananampalataya ay may bunga. Ang pananampalataya meron po yung bearing of fruits. Sabi po ng Galatia, ang bunga ng pananampalataya natin, pinakita doon yung love, joy, patience, kindness, peace, etc. Marami pong nilagay doon, marami pong sinabi na bunga na dapat taglayin po ng isang mananampalataya. Hinighlight ko po sa kulay pula kasi ito po'y napakahalaga. Pag hindi natin natutunan ito, kapatid, hindi tayo talaga magiging tagasunod ni Kristo Kasi ang sabi ni Pablo, napakinggan na ninyo. Amen po ba? Malinaw ba yung atin pong pagpapahayag? Minsan tinitignan ko yung mga broadcasting natin, malinaw Sabi po ng mga comments na mga nakikinig po sa ibang bansa, tuloy-tuloy yung feed, maganda pastor, walang problema. Kaya napakinggan natin ang aral ng Diyos. Natutunan ba natin? Sabi ni Pablo rito, napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutunan na ninyo ang katotohanan na nasa Kanya. And you shall know the truth, and the truth shall set you free. Nakilala na natin si Kristo May pamantayan ngayon. Hindi lang tayo makikinig, mga kapatid. Kung hindi, dapat tayong matuto sa atin pong pinakikinggan. Gaya ng sinabi ko kanina, di ba naligtas ang tao sa pananampalataya?
Pero kung tayo'y nananampalataya, mga kapatid, ito po ay nagsisimula sa pamamagitan ng ating pakikinig at pakikinig po ng salita ng Diyos. Can you say amen po? Kaya po yung sinasabi, napakinggan na ninyo, natutunan na ninyo ang aral ng Diyos, kaya nga, eto na ho, nakakulay pula lahat. Dapat ho, lakaran natin ho ang mga payo na ito ng ating Panginoon. Ito po ay pinahayag niya sa pamagitan ni Pablo, ipinapahayag ko po ngayon sa bawat isa sa atin, inuulit-ulit natin po, kasi pag tayo ho ay nakikinig lang, pakinggan niyo mabuti ha, kung tayo mga kapatid ay nakikinig lang, at hindi naman po tayo namumuhay, sabi po dito kasi napakinggan na nga ninyo at natutunan po ninyo, pero hindi naman po tayo namumuhay. Pwede po kasi head knowledge pwede po kasi magaling sa Bible, pero ito po ay may kapangyarihan dapat. Tignan niyo po sabi ni Santiago. Sabi po ng talata ng Biblia, dito po sa Santiago 1:22. In the scripture, in the book of James, chapter 1, verse 22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos, sapagkat kung ito ay pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi ninyo isinasagawa, ay parang dinadaya lamang ninyo ang inyong sarili. Can you all say amen? Ang ganda ho ng mga sinabi ni Santiago, sabi po ni St. James, kaya nga, kung kayo ho ay nakikinig ng salita ng Diyos, at hindi naman ninyo ipinamumuhay, yung Diyos ba dinadaya natin? Hindi ho. Sino pong dinadaya natin? Dinadaya natin ang ating mga sarili. Santiago 1:22. Kaya nga, ang paalaala palagi sa atin ni Pablo, very clear. Sabi po ni Pablo rito sa mga talata ng Biblia, napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus. Narinig ba ho ba natin? Can we say amen? At natutunan na ninyo ang katotohanan na sa Kanya. Naku, napakaganda pala ng mga katotohanan ni Jesus. Kaya nga, eto na, kailangan tayo'y nakikinig, kailangan tayo'y natututo. Una sa lahat, ano ba yung mga natutunan natin? Kailangan ho, kung tayo'y nakinig na, natuto na tayo kay Kristo, sinasabi ng Biblia po na dapat iwan na natin ang dating pamumuhay. Kung sino man ang nakipag-isa na kay Kristo, siya po ay isa ng bagong nilalang, yung mga luma po ay wala na, at ang bago po ay dumadating. Sabi nga ho natin, ang mga bago ay dumadating. Ayan na. Talaga ho bang dumating yung bago sa buhay natin mga kapatid? Talaga ho bang brand new ho yung ating nilalakaran ngayon? O sa pangalan lang ho tayo Kristiyano pero namumuhay tayo sa lumang pamumuhay. Sabi po ng Efeso 4:22, napakaklaro po, iwan na nga ninyo ang dati ninyong pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao sapagkat ito'y nasisira dahil sa mga masasamang pagnanasa. Isa po sa hinanap ko sa Bible talaga because we are familiar with that verse, no? There should be no hint of any forms of immorality and covetousness. Nung hinahanap ko yung Bible, natagpuan ko siya doon po sa Efeso 5:3. Bilang mga Kristiyano ho, sabi po ng Efeso 5:3, huwag sa inyong makakarinig man lamang na meron kayong pakikiapid, na meron kayong kahalayan, at meron kayong pag-iimbot. Tatlo ho yung binigay ni Pablo dyan. No hint of whatever sexual immorality or corruption, ang sabi po. Hint pa lang yun Ibig sabihin, ang isang mananampalataya dapat maingat. Lalo na po ang pastor na nagpapahayag. Ang kalaban ho, gustong-gusto niya hong pabagsakin ng Kristiyano. Pero saan ho natututo ang mga Kristiyano? Sa mga nagpapahayag na mga mangangaral. Kaya ang target ng kalaban, pabagsakin yung naririto sa pulpito. Bakit ho nais ng kalaban pabagsakin? Para wala nang matututo, para wala pong mapapalapit sa Diyos at hindi na ho masasabi katotohanan. Kaya nga ho, yung Efeso 5:3 napakahalaga nun. Huwag ikang makakarinig ng kahit na anong uri ng pakikiapid. Pastor po tayo Hindi ko po sinasabi na malakas ako palagi. Pero kung halimbawa ho, siguro may marinig ka halimbawa, pastor, meron siyang kabit, naging sugar daddy na pastor. Ang pangit pakinggan, kapatid. Kasi ibig sabihin, kung may umuusok, may sunog. Pagka may lumalabas na balita, may mga umuugong dyan. How much more pa ho? Halimbawa ho ako, maling po ako sa pagpatay pa.
nasasabihin ko, hindi ko nagustuhan, nagseselos ako, ipapapatay ko. Sabi nga po, there should be no hint of sexual immorality or even corruption or even covetousness. Kaya ho, talagang ang pastor ho, pinapanalangin po. At dapat ho, napakaingat. Hindi lang pastor, lalo na mga Kristiyano. Kasi nakatutok po sa atin ang dyablo, tinitignan po tayo ng sanlibutan, magkamali lang, ng isang pagkakamali, ang lingkod ng Diyos, ang nais ng kalaban ho talaga is to kill, to steal, and to destroy. Kaya napakaingat po dapat ng isang mananampalataya, napakaingat po dapat ng isang Kristiyano. Unang-una ho, lahat ho naman kasi tayo, lalaki ho eh. Nung hindi pa tayo mananampalataya, siguro kahit na may asawa kayo, tumitingin pa rin kayo sa iba. Pero kasi naging Christian na tayo eh, yung old self po natin, sinusuko na sa banal na espiritu yon. Kaya halimbawa ho, pastor ho kayo, nakikita nyo yung isang babae ho na maganda ho, at willing naman ho makipag-partner sa inyo, right there and then, from the mindset, i-cut off nyo na, i-rebuke nyo na in Jesus Christ's name. Kasi po, magsisimula ho sa, sabi nga ho natin, sa pag-iisip ng kahalayan. Kinuha mo yung babae, may asawa kang tao. Pagkatapos nakakuha mo yung babae, dumating yung time. Kabit lang eh. So hindi talaga sumiseryoso sa'yo. Na-inlove na sa iba. Yun na ho, nag-foment na ho sa kalooban ninyo na magalit kayo at susunod ng bubulong ng dyablo ho sa inyo, kahit pastor kayo, ipapatay mo. Ipapatay mo. O di sira ho yung hindi lang ho yung pastor, kung hindi lahat ng mga Kristiyano ay pwedeng mapulaan kasi binigyan mo ho ng daliri yung kalaban, kinuha ng kalaban yung buong kamay mo, pati yung buong pagkatao nyo po. Tatandaan nyo po, mga Kristiyano, ang dyablo ho, pag gumanti sa atin, okay, nagbigay kayo ng daliri ninyo. Pag bumalik ho ang dyablo sa atin, sagad hanggang buto. Kaya huwag kayong magbibigay po ng pagkakataon sa dyablo. Remember Ephesians chapter 5 verse 3. Huwag kayong magbibigay po kahit mabanggit yung pangalan ninyo. Ay, si pastor may kabit yan. Ako, wag. Ngayon, kung hindi naman talaga totoo, simple lang naman ho yun eh. Halimbawa lang ho, talagang gumagawa yung dyablo. Talagang hindi ko naman ginawa ho. Sabihin na halimbawa ho ng mga ahensya ng gobyerno ho, patingin nga ng cellphone mo. Sige ho, ito ang cellphone ko. Patingin nga ng email mo, ito email ko. Sige ho, tignan nyo na ho lahat. Pati yung pinupuntahan ko, lagyan nyo pa kung, imbestigahan nyo po ako. Kasi kung minsan po bilang mga Kristiyano, bakit ayaw natin ipakita yung mga bagay na yan? Bakit ayaw natin ipakita yung email? Bakit ayaw natin ipakita ho for transparency purposes? Kasi talaga po nating nagawa. Kaya dapat ang isang Kristiyano, iniiwan na ho natin yung dati nating pamumuhay. Sa marami hong nagagalit sa akin mga kapatid, kasi ang winiwika ko ay salita ng Diyos. At ang salita ho ng Diyos, maski ako hinihiwa po niyan sa sakit eh. Sabi po ng unang Korinto, sa 9 hanggang 11, huwag niyo ikagagalit yung salita na ito, kasi ang 1 Corinthians, chapter 6, verse 9 to 11 po, ay salita ni Kristo. Sabi po dito, unang Korinto sa 9 hanggang 11, hindi ba ganinyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, these are our old self eh. Ito po yung lumang pamumuhay natin eh. Nung hindi pa tayo nakakakilala kay Kristo ho, gustong-gusto nating makiapid. Hindi natin asawa, hindi naman ho natin katipan, pero gusto po nating makipagrelasyon. Pero hindi na ngayon dapat, kapatid. Ang sabi pa po, ang lahat ng sumasamba sa Diyos-Diyosan, ang lahat ng mga nangangalon niya, ito po masakit eh, marami magagalit sa akin dito. Pero magalit na kayo, salita ng Diyos ito. At ang lahat na nakikipagtalik sa kapwa lalaki o sa kapwa babae. I respect the LGBTQI. Ang pinakamagagaling po na teacher sa amin ay miyembro po ng LGBTQI. Pero ibang usapan po, pag sexual relations po kayo sa kapwa lalaki at sa kapwa babae. We will maintain the integrity of the gospel, pangahawakan natin ang dalisay at puro nakaturuan ng ating Panginoon. Siyempre, maraming magagalit sa iyo eh, di ho ba? Meron nga akong nag-react lang ho eh.
nung sinabi ko po, dapat hindi po natin, huwag tayo masyadong mapanghusga. Kasi, unang-una, halimbawa, yung tao ho, biniro niya, no, yung katangian ho ni Jesus. Hindi naman talaga ho si Jesus yon. Kaya wala ho tayong dapat ipangamba. Pero baka tayo na nga nagkakasala dahil hindi mo na ho pinapasok sa iba't ibang lugar ho ng buong Pilipinas ho eh. I don't think na just and fair po yon. Sa pagkakataon na yon, kakampi po ako ng mga taong ito. Pero mga kapatid, pag tayo po'y nakikipagtalik na, sabi po ng Bible, ano ho, ang lahat na nakikipagtalik sa kapwa lalaki o sa kapwa babae, ang lahat ng mga nagnanakaw, ang lahat ng mga sakim, ang lahat ng mga naglalasing, pastor, pasyat-syat lang naman eh. Ano po yung Efeso 5:3? Let there be no hint. Huwag kayong mapag-usapan o may makarinig man lamang sa inyo na kayo'y naglalasing. Sabi po ng Bible yun ha. O nanlalait kayo ng kapwa, o nandaraya kayo, sapagkat ang lahat ng gumagawa nito ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Yung ibang mga pastor ho, ipiperiod na yon. Kaya po, nawawalan na ng pag-asa yung mga iba. Ako, pastor, nakikipagtalik po ako sa aking kapartner na lalaki. Nawalan na siya ng pag-asa. Ako po'y magnanakaw po nawalan na ho ng pag-asa. Pero ituloy ninyo yung verse, ang sabi po dito mga kapatid, in verse 11, ganyan ang ilan sa inyo noon, subalit nilinis kayo sa inyong mga kasalanan at ginawa kayong banal sa pamamagitan ni Kristo. Amen po ba? Lahat ho yung mga binabanggit dito, tayo ho yun eh. Sino bang hindi ho nakiapid nung araw? Yung mga binago nga ho rito, alam na alam niyo sa sarili ninyo, sino yung pinakamaraming kabit dito, taas ang kamay? Nung araw Kung ako naman ganun yung background ko at binago na ako ng Diyos, I will be proud. Ako yon pastor. Sino ho dito yung talagang lasinggo nung araw? Yung susuray-suray kayong ganyan, ano? Na nangako kayo sa pastor ninyo, gin na ako, iinom birbirhira na lang. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Pati yung hindi niya, dahil sa kalasingan niya, naging gin na ako, iinom pastor. Bakit nangyayari po yon? Yun yung buhay natin nung nakaraan. Pero ano pong sinasabi ng Bible? Iiwanan ninyo ang dati ninyong pamumuhay at hubarin na ninyo ang dati ninyong pagkatao na nasisira dahil sa mga masasamang pagnanasa. Ay, glory to God, ano ho? Siguro ho, kung mahulog man ako, hinihiling ko sa Panginoong Diyos yung prayer ninyo, talagang palakasin yung pastor. Kasi yung binibitawan kong mga salita ngayon, pwedeng ibalik ho ng dyablo sa akin. You have to pray for the pastor. Kasi halimbawa nagsasabi ako dito, nako, pwede tayong mahulog sa kabit. Alam nyo, tao lang tayo ho, sabi nga ni Pablo yung mga bagay na ayaw niyang gawin, nagagawa po Pero kakabasa ko ng Bible, sabi ko, sa habag at awa ng Diyos, hindi kita bibigyan ng puwang dyablo sa buhay ko. Hindi ka makaka-score sa akin kasi alam ko ang salita ng Diyos at ini-empower ako ng banal na Espiritu. Kahit mapag-usapan, wala ka mapipintas dahil ang Diyos ang magsishield sa akin. Pray for me always, mga kapatid, na mapagpatuloy po ang pagpapahayag ng salita na ito. Ikalawa, ang sabi po ni Pablo, napakinggan na, natutunan na ninyo, kailangan ho ng pagbabago ng diwa at ng pag-iisip. Alam niyo po ba, transformation starts with the mind. Ang sabi po ng aklat ng Roma, doon po sa 12:2 mga kapatid, in Romans chapter 12 verse 2, be transformed. Magbago nga kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Be transformed with the renewing of your mind. No? At yung pagbabago ng pag-iisip na ito, yan ang babago ng puso. Pag nabago ho yung puso, lahat ng mag-uumapaw sa iyong pagsasalita, sa iyong pagpipreach, sa iyong pong mga sinasabi, out of the abundance of the heart, the mouth shall speak. Kaya mahalaga ho yung pagbabago ng isip. It starts here from the mind. Ang sabi po ni Pablo in the book of Philippians, chapter 4, verse 8, sa Pilipos 4:8, napakaganda, no? Finally, my brothers and sisters, ang sabi ni Pablo roon, think of what is true, think of what is noble, think of what is right, think of what is pure, think of what is lovely, think of what is admirable. If anything is
praiseworthy or excellent, sabi ng Biblia, think of such things. Para hindi ho magkaroon ng foothold yung kalaban. Ay, ano na naman yung nilagay niyo sa Facebook? Teka lang, nagyayabang na naman daddy. Tingnan mo naman ito. Rebuke. Kasi pinapasok na kagad ng diablo ho yung ating pag-iisip. Be happy for the success of others. Can we say amen? Do not give the devil a foothold. My brothers and sisters, think of what is true. And pinapasok natin yung puro kasinungalingan, yung puro pagpapanggap. Think of what is true. Think of what is noble. Yung noble po, ano po yung sa Tagalog niyan? Yung pong malinis, dalisay, maayos. Think of what is right. Ano kayang negosyong gagawin ko para makagancho ako? Think of what is right. Yun ba iniisip natin palagi? Paano ko kaya kakalikutin ho yung taxi? Alam nyo, may na-rebuke ako na sumasakay po ako pag minsan Grab, pero sinubukan ko po mag-taxi. Nag-taxi ako, ni-rebuke ko talaga ho yung driver ho eh. Alam nyo kung bakit ko ni-rebuke? Sumakay po ako ng taxi hanggang Quiapo UST, 200 pesos. Bawat humps ng ganun, tumataas ng 30 pesos ho. Humumps ng ganun, 30 na naman. 30, nakita nyo naman yung distansya ho ng Quiapo ho eh. Pag ganyan ang pag-iisip ninyo, think of what is right, paano ko kaya bubuting-tingin yung aking metro? Nako kapatid, Christian na ho tayo. Sabi ko, God bless sa'yo kapatid, nire-rebuke kita. Masama yung yung negosyo mo. Hindi aabuti ng 200 po yung Quiapo hanggang UST. Grabe ka naman kapatid. Ginanong ko po siya talaga eh. Hindi tama yan, magsisi ka sa kasalanan mo. Ano pong sabi ng Biblia? Think of what is pure. Naku, ang sabi po ng Bible, tignan ninyo ang mga kababaihan na parang mga kapatid ninyong nakababata. So halimbawa nakita mo yung babae. Kaya mga kababaihan, ingat po sa mga TikTok para marami lang likes, para marami pong gugusto sa inyo. Papakita natin yung kabuuan ng katawan natin. Ano pong sabi ni Timoteo ho? Ang sabi ni Timoteo ho, mga kababaihan, magdamit naman kayo ng mayroong kahinhinan. Para lang sa likes. Think of what is pure. Think of what is lovely. Ibig sabihin ng lovely ho, may pag-ibig. Ang gagawin ko ba na ito? Ang sasabihin ko ba? Ang lalakaran ko ba? Nagpapakita ba ng pag-ibig? O madidiin yung kapwa ko sa gagawin ko? Think of what is admirable. Magbibigay ba ito ng maganda pong encouragement? Mas strengthen ba yung kapatid? Mabibigyan po ba siya ng comfort? O madadown lalo siya? If anything is excellent and praiseworthy, think of such things. Mabuti ba ito? Will I do this because of the glory of God? At ang ganda-ganda ng sinasabi ng verse 9 doon. Matatagpuan yan sa Filipos 4:8, pero ang sabi ng 4:9, kaya lahat ng narinig ninyo, lahat ng natutunan ninyo sa amin, lahat ng nabasa ninyo, isakatuparan nga ninyo. Yun ang content ho ng verse 9. Dito po sa Philippians chapter 4 verse 9. Purihin po ang Panginoong Diyos. Kaya yung sinasabi ho, mahalaga po ito pagbabago ng ating isipan. Kaya ho, ingat tayo sa social media. Ako mga kapatid, yan yung mga bagay po na siguro paminsan-minsan ko na lang bibisitahin. Kaya huwag kayo magagalit po, si Pastor, di man lamang ako binati. Kasi huwag na ho kayo magbababad sa mga ganyan kapatid eh. Makakagawa ho yung diablo ho dyan, lalong-lalo na wala namang intensyon na magyabang, very proud lang sa achievement niya. Kaya nga tayo ho, do not show any hint. Alam mo naman na maraming ma-offend, no ho? Sabi kong gano'n, halimbawa, ilalagay ko yung isang picture po. Tapos makikita ko, maraming may galit dun sa tao na yon. Ilalagay ko po doon sa aking Facebook. Wag ko na lang ilagay. Kahit na proud ako, limbawa ho, na makasama po yung tao na yon. Siya po yung pinakamataas sa limbawa ho na pinuno ng bansa natin. Ba't ko pa ilalagay kung maraming magagalit sa akin? Hindi ho ba? Mas nauunawaan po ni Lord yon. Kasi masisave mo na lang po yung pagkagalit ng ibang tao. Pero kung halimbawa ho, dahil proud po kayo, minsan we have to be very careful. Inilalagay natin glory to God, glory to God, glory to God. Pero hindi talaga glory kay God yon. Glory sa iyo talaga yon. Kaya ho marami magko-comment. And mga kapatid, huwag kayo magagalit,
Minsan nababasa ko ang inyo pong puso sa pamamagitan ng nilalagay nyo sa Facebook. Kung galit na galit kayo, nakikita ko po halimbawa mga kapatid, kung may mga frustrations kayo sa buhay, doon po lumalabas kapatid eh. At tayo naman mga kapatid, we have to pray for these people po. Minsan po, avenue rin yung social media magparinig. Pero kung atin pong babaguhin yung pag-iisip po na yan, ako po, every time na po-post ako sa social media, dalawang tinitignan ko dyan. May magagalit at may matutuwa. Pag may nagalit, wala ho tayong karapatan na pigilan yung pagkagalit nila. Opinion po nila yon. Pag natuwa po, salamat sa Lord. Kaya huwag kayong magagalit pag may mga negative comments po kayong nilalagay. O kaya ho, may mga natatanggap po kayo dyan. Bakit ho? Pag naglagay ka po sa social media, handa ka po ng positibo at negatibong sasabihin sa inyo. Para kung nasasaktan kayo, para pong walang issue, wag na lang pong maglagay. Can we say amen? Hallelujah. Sabi ko nga sa sister wife ko, bakit ikaw hindi ka naglalagay ng, wala kang Facebook? Eh, hindi nila ako kilala. Pag hinanap ako, walang information makukuha. Ay, oo nga no. Kasi sa tindi ho ng artificial intelligence ngayon, pwede pong gupitin yung mukha ko, ilagay po sa scandal. Pwede ho yung ganun kapatid eh. Pero kung wala namang makita sa iyo ng mga picture po, maiingatan ka po. Can we say amen? Kaya ho sa pag-iisip natin mga kapatid, napakahalaga. Ano pa po sabi ng Biblia ho? Ikatlo ho, ang sabi po dito, yung paglakad po sa matuwid at banal na pamumuhay. Nakarinig na tayo ho, nalaman na natin po ang mga turo ni Jesus, kaya nga lumakad kayo sa matuwid at banal na pamumuhay, sabi ni Pablo. Ephesians chapter 4 verse 27, at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na niklikha na kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid, sabihin nga ho natin matuwid, at banal na pamumuhay. Leviticus chapter 19 verse 2. Doon po kinuha yon yung verse God is holy and therefore we must be holy. Ang sabi ni Moses. Pagdating po in the New Testament, yung Leviticus chapter 19 verse 2, sinabi ho ulit ni Pedro ho yan. Ang sabi po ng unang Pedro, doon po sa 1:15 hanggang 16. 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16, I am a holy God and therefore all Christians should be holy. Ako nga ay banal, kaya kinakailangan ang lahat ng mga tagasunod ko ay maging banal din naman. Kaya kung nagsimula ho sa pag-iisip natin, susunod na ho yan eh. At talagang basahin nyo po yung Bible mga kapatid. Pakinggan nyo po yung Bible. Talagang may banal na espiritong mag-guide sa inyo. Nandiyan na ho yung babae halimbawa, no ho? Ay, walang makakaalam. Ang ganda-ganda nung inawit natin kanina, no ho? Yung Psalms 139. Kaya nga pagka nagme-memorize kayo ng kanta, pagdating ng araw, magiging pastor kayo. Bakit ho? Kasi mga Bible verse po yun eh. Walang lingid po sa kaalaman natin. No? Alam na alam po ni Yahweh, lahat po yan. Nakalagay po sa Psalms 139 yung inawit natin kanina ho eh. Kaya ho, pag tayo ho ay namumuhay ng may kabanalan, kapatid, you will have the wisdom because the beginning of wisdom is always the fear of the Lord. My model in the Bible has always been Joseph the dreamer. May pagkakataon po siya, nasunggaban po yung tukso, pero ang sabi ng kanyang puso, yung mga bagay na ipinagkatiwala lang sa akin ng Diyos ang dapat ko pong pakialaman. Kayo po'y hindi pinagkatiwala sa akin ng Diyos, kayo po'y pinagkatiwala ho kay Potipar na aking Panginoon. Pero pwede ho ba na tayo gumagawa na ng kabutihan tayo ho'y atakihin pa rin ng dyablo? Pwede ho. Pero tatandaan nyo po, pabagsakin ka man ng dyablo, wasakin ka man ng dyablo, kahit gumagawa ka ng kabutihan, ang lahat ng bagay pagtatagpi-tagpiin pa rin ng Diyos upang ikaw po ay kanyang pagpalain. Everything works together pa rin ho for good, especially for those who love God. Can we all say amen? Sabi ko nga, Lord, talagang napakaganda nung nangyari sa buhay po ni Jose. Si Jose po, lumayo po sa babae. Yung asawa ni Potipar, winasak-wasak yung damit niya. Pagkatapos ho, umiyak, nagsumbong sa asawa. Hinuli po si Jose, ang kaso niya ay rape, nakulong siya. Nung nasa kulungan, doon niya pala makikilala po, yun pong cupbearer ng hari at saka yung panadero, at doon pala ho, sasabihin niya kung ano yung panaginip ng hari o yung paraon ng Ehipsyo. At nung nakilala siya, inilagay po siya sa ikalawang pinakamataas na katungkulan. Bakit ho? Para iligtas yung Israel sa taggutom. Nagsimula ho yung istorya noon po sa paggawa niya ng kabutihan.
Pag gumawa ka ng kabutihan at inipit ka ng dyablo, magtatapos ka pa rin, kapatid, sa kabutihan. Can we say amen? Kaya ako po, hindi ako natatakot eh. Sabi ko nga ganon, ipag-pray nyo po mga pastor. Kasi titirahin kami talaga ng dyablo eh. Taglay namin yung mga totoong salita po na talagang magpapatatag sa inyong pananampalataya. Binitawan ko yung salita na yon. No hint of immorality. Tapos nagpain yung kalaban. Kaya nga ako, lahat ng binabasa ko, sabi ko, nagiging wise ako. Lord, sinabi mo ganito, ay hindi ko lalakaran yan. Lord, sinabi mong ganito, ay hindi ko ipopost yan. Lord, sinabi mo ganito, ay hindi ko gagawin yan. Kasi pag sinunod mo ito, protektado po tayo sa dyablo. Lumayo lang kayo rito, binigay mo lang yung daliri mo, halimbawa, tumikim lang kayo ng kasalanan, pag hinata ka ng dyablo, buong kaluluwa mo kasama. Sagad hanggang buto kung gumanti ho ang dyablo. Kaya sinasabi ko, Lord, ang susi ho, huwag kayong magmamayabang. Hindi ko gagawin yan. Ako bilang pastor, wala kayong makikita sa akin, wag ganon. Sasabihin nyo, Lord, sa habag mo, sa awa mo, at sa tulong ng mga panalangin ng mga kapatiran, palalakasin niyo po ako, Panginoon, laban po sa dyablo. Can we say amen? Kasi pag nagmayabang ka na, kayang-kaya ko yan. Ako yung pastor ng church na ito. Babagsak ka, kapatid. Yung preach mo na yon, na sana wag ka makitaan ng ganon, ikaw na yung susunod po. Baka pagpiestahan ka na ng tao. Kaya po yung mga kapatid natin na mga Baptist, marami po ako mga kaibigan po na Baptist. Huwag tayo masyadong mataas sa kalooban natin kasi nakagraduate tayo ng School of Divinity, may doktorado tayo, may masterado po tayo. Always remain humble. Kasi ang isang pastor ho na mababa kalooban, protektado ka po ng mga anghel ng Diyos. Amen po ba? Protektado ka po. Aaminin nyo palagi ho, Lord, ito pong dyablo, nagpapain po sa akin ng babae. Alam nyo naman, Panginoon, na yan ang dati kong buhay. Sara nyo yung pinto, iiyak nyo sa Diyos. Mahina ako sa babae, Panginoong Diyos. Bigyan mo po ako ng kalakasan, Panginoon. Ikaw po magbigay sa akin ng proteksyon. At kapatid, paglabas mo ng room na yon, ang lakas-lakas mo. Bakit ho? Ibinaba mo yung sarili mo sa harapan ng isang banal, makapangyarihan, mahabagin, maibiging Diyos. At tinignan mo ang sarili mo bilang isang marumi, basahan, walang silbi, at hindi karapat-dapat sa biyaya ng Diyos. Pag gano'n ang pananaw mo sa sarili mo, bubuhos ang biyaya ng Diyos. Amen po ba? Huwag kang magmamalaki, kapatid. Kaya nga ho, huwag kayong magagalit. Yung nakita ho natin, dineclare ng persona non grata. Hindi ako sang-ayon sa ginawa niya. Pero naroroon yung puso ko, patawarin na natin, kapatid. Huwag naman ho saan pa pupunta yung tao? Halos lahat ng Pilipinas na ayaw na ho siya. Baka magpakamatay na yung tao. Kasi nagkamali ng minsan, baka pwedeng mabigyan ng chance. Si Lord nga ho, second chance, third chance, fourth chance, fifth chance. Kasi kung tayo ho, ideklara ngayon ng Diyos, isang pagkakamali, persona non grata sa langit, gusto nyo ho ba yon? Pero ang langit ho, binukas ng Diyos. Bakit ho binukas niya? Para lahat po tayo ay maging kabahagi po sa buhay na walang hanggan. Ikaapat ho, na nakapakinig na ho kayo, natuto na ho tayo, ang sabi ho, kailangan magsabi na tayo ng totoo. Sabi po ng Efeso 4:25, dahil dito, itakwil na natin ang mga pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Kaya ho mga kapatid, yung mga pagsasabi po natin, alam nyo po, tayo po nanggaling din sa buhay na masama, sa buhay po na puro kasinungalingan, sa buhay ho na pantasya. At as I read the Bible, at ako po ay talagang tinutunaw, dinudurog, winawasak po yung luma kong pagkatao, natututunan ko po ngayon na maging totoo at maging magpakatotoo po sa lahat ng taong kaharap ko. Siniisip ko mong gano'n, bakit ako magpapanggap? Yun ho ang talagang totoo. Bakit ako magsasabi sa iyo ng kasinungalingan? Ang pinasasabi ng Diyos ay totoo. Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Kung si Kristo naghahari sa aking puso, maski sa preaching ko sa harapan, sasabihin ko ang totoo. Maraming magagalit sa iyo. Okay ho, wag lang magalit si Kristo sa akin. Alam niyo mga kapatid, minsan ho, nami-misunderstood po yung nagsasabi ng totoo. Sasabihin po nila, alis na lang ako sa church na yan. Masakit magsalita yung pastor dyan. Ayoko dyan sa church na yan, nagpaparinig po.
Pero tignan ninyo, wala na pong hihigit na pag-ibig na gawin po ng isang tao o ng isang pastor, kundi sabihin sa inyo ang totoo upang maligtas ang kaluluwa natin mula sa impyerno. Pag sinabi ko po, kapatid, lumayo ka sa pakikipagtalik sa kapwa lalaki at kapwa babae. Kasi pag pareho kayo ng ginagawa na yan, mahuhulog kayo pareho sa hukay at kayo po ay mapupunta sa impyerno. Marami pong magagalit na LGBTQI po sa akin yan. Marami pong magagalit. Pero mabubura mo pa yung unang Korinto sa 6:9 hanggang 11. Pero alam mo kapatid, kahit yung mga ganun ho, gumagawa sila at talagang hindi nagbabago, yung heart mo po, nandun pa rin ho eh. Lord, sana ho, magbago pa rin. Kasi tayo, binigyan tayo ng chance ng Panginoon. Paulit-ulit tayong pinatatawad. Paulit-ulit tayong pinagtsatsagaan ng Panginoong Diyos. Kaya dapat ho ang pastor, hindi ho nagsasawa na paulit-ulit sabihin ang katotohanan hanggang nga sa puntong ikamatay pa ho natin sa pagsasabi po ng totoo. Kaya yung mga LGBTQ ho, huwag kayong magagalit. Mahal na mahal namin kayo. Huwag kayong magagalit. Si pastor, masyadong homophobic. Kayo makakapagtotoo po, misis ko makakapagtotoo po, kung gaano ko ho kamahal ang mga kapatid ng misis ko. Lahat sila ganun ho, pero hindi nawawala yung pag-ibig ko na sabihin yung totoo kahit magalit sila sa akin. Pero yung mga ganun po, napakalalambing na tao, kaya nga ho, andun yung alam niyo po, pagka ho, ganun, lalo na ho yung mga sinasabi po natin, mga lalaki ho na malambot, yan ang pinakamalambing sa magulang. Yan ho ang hindi iiwanan po ang magulang kahit nasa ICU ho. Yan ho yung talaga hong mahuhusay na teacher. Nakasama ko na ho sila, marami po sila sa UST niyan. Sila po yung pinaka nananalo ho na best teacher, pinakamabuti, pinakamabait ho. Yun lang sa mga punto na yun, kapatid, wag lang hong papatol sa kapwa lalaki at kapwa babae. Okay ho yun, kahit na malambot kayo, kahit pumipilantik yung pagsasalita ninyo, wag lang ganon. At saka yung sinasabi po in the Old Testament, wag kayong magdadamit po ng miniskirt kung kayo lalaki. Alam niyo po, may mga kaibigan po akong pastor, galing po sa ganung buhay. Pag nagsalita ho sila, malambot pero hindi na ho sila nagkakasala. Wala po silang relasyon ng pakikipagtalik sa kapwa lalaki ho Kaya yung sinasabi po dito ni Pablo, sabihin natin yung katotohanan. Minsan, ang hirap sabihin ng katotohanan, kasi, Nay, wag niyo pong gagawin yan kasi pagka ho kayo nagpupunta ho sa baklaran at lumuluhod kayo dyan, hindi po gusto ng Diyos yan. Alam niyo, mapapahamak pa kayo sa magulang ninyo Baka ho pagsabihan pa kayo, magalit po sa inyo. Pero kasi yun ho yung totoo O kaya sabihin niyo po, kapatid, lumayo ka sa ganyan dahil susunugin yung baga mo yung paninigarilyo at yung pag-inom mo ng alak, mamamatay ka ng maaga, wala sa panahon. Huwag mo nga akong pakialaman. Yun yung katotohanan kasi, kaya mo sinasabi dahil mahal po. We are not saying it because we are self-righteous. Pwede ho kasi sabihin ninyo at mamuna kayo dahil ang tingin ninyo sa sarili ninyo malinis ho. Pero dapat sinasabi natin yung katotohanan dahil nanggaling ho tayo nung nakaraan sa lahat ng karumihan na yon. Sabi po ng aklat po ng unang Korinto sa 6:11, dati nga ang pamumuhay ninyo'y ganito, ngunit nilinis na kayo sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Tayo ho yun. If we claim that we know the Lord Jesus Christ, kung sinasabi natin na kilala natin si Kristo, pero patuloy tayong namumuhay sa kadiliman, sinungaling ka kapatid. At bilang pangwakas, sasabihin ko po yung totoo, uulit-ulitin ko yung katotohanan na ito. Sabi po ng aklat ng Juan 1:6, kung sinasabi natin na tayo may pakikiisa sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi tayo namumuhay sa katotohanan. Mga kapatid, tumayo po tayo lahat at palakpakan natin po ang ating Panginoon. Hallelujah! Oh Heavenly Father, we thank you, we give you the highest honors, praises, accolades, and worship, Panginoong Ama. Maraming salamat po, Panginoong Ama, dahil nire-remind niyo po kami that we speak the truth, Panginoong Ama, na mga bago na nga kami ng aming mga pag-iisip, Panginoon. Lumayo kami sa mga lumang pamumuhay namin, Panginoong Ama, at patuloy lumakad kami ng may kabanalan because our God, the Lord Jesus Christ, is a holy God.
Panginoon, alam niyo po, Lord, na hindi po madali para sa amin na lumayo sa mga tukso, sa lahat po, Panginoon, ng mga kasinungalingan, sa lahat po ng mga masamang pag-iisip. But gaya po ng sinasabi ng Biblia, I can do all things through Christ who strengthens me, Panginoong Ama. Kaya Panginoon, ipinagkakatiwala namin ang aming buong pag-iisip, ang aming puso, ang lahat ng aming lalakaran, and also develop in us the habit of reading the Bible, of listening to your preachers, Panginoong Ama. Kasi dito kami magkakaroon ng kalakasan upang patuloy po naming malabanan ang lahat po ng uri ng mga pagkakamali, ang lahat po ng uri ng mga tukso. Gaya ng aking sinabi, Panginoon, the more that we acknowledge that we are sinners, that we are weak, doon naman namin nararanasan po ang kapangyarihan po ng kabanalan mo at ang kapangyarihan po at kalakasan na nagmumula sa inyo. Kaya po sa umagang ito, Panginoong Ama, gabayan niyo po kami, Lord. Ang mga preaching po na ito, malakaran po namin hanggang pag-uwi namin, wag naming makakalimutan. At sa lahat po, maaaring nasaktan po o kaya po'y nahiwa ang kalooban po nila, lalo na sa mga mahal namin po na mga LGBTQI community, Panginoong Ama. Ang mensahe po na ito ay dala po ng mensahe ng pag-ibig po upang bigyan sila ng pag-asa, upang bigyan po sila ng buhay na walang hanggan. Pare-pareho ho kaming makasalanan, Panginoong Ama, at lahat ng ginawa nila, ginawa rin namin po. Kaya lang, Panginoon, ang sinabi nyo, dati kami namuhay po ng marumi, ngunit sa habag at awa ng Diyos, nilinis na po kami sa lahat ng amin pong katampalasanan. Kaya sa umagang ito, Panginoong Ama, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, at ang mataas na pagdakila po at pagpapasalamat ay tanging sa iyo lamang sa banal po na pangalan ni Jesus. Lahat po'y magsabi ng Amen. Praise God. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tayo naman po ay dadako na sa ating pagkakaloob sa umagang ito. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa inyong mga salita na nahayag sa amin sa umagang ito, Panginoon. Tunay nga, O Lord, na ang katotohanan ito ay siyang magpapalaya sa bawat isa sa amin, O God. Lord, maraming salamat, Lord, sa umagang ito na ang mga anak mo, Panginoon, ay muli mong gagamitin na daloyan ng iyong pagpapala, O Lord. Sabi mo nga po sa inyong salita, magbigay kami ng may kagalakan sa aming puso upang ito, Panginoon, ay magbigay ng kaluguran sa inyo, Panginoon. Dahil ang nagbibigay ng kakonti ay mag-aani ng kaunti at nagbibigay ng sagana ay mag-aani ng sagana, Panginoon. Ang makaloob na ito, Panginoon, ay alam po namin hindi mo kailangan, subalit kami po ay magkakaloob upang matugunan ang pangangailangan ng iyong ubasan at magamit ito sa ikalalago ng iyong iglesia, O God. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga negosyo, sa mga trabaho ng iyong mga anak. Pagpalain mo po ito at patuloy na maging daluyan ng iyong pagpapala, Panginoon. Sa umagang ito, sa iyo po ang papuri at pagdakila. Kayo ang mabigyan ng karangalan sa aming pagkakaloob, O God. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pagsikat ng araw, mukha mong natatanaw. Pag-ibig mo ang nararamdaman. At sa pagsapit ng dilim, tanging ikaw pa rin ang kakanapan para sa akin. Biyaya mo'y sapat, Panginoong Jesus, di ka nagbabago sa buhay kong ito. Biyaya mo'y sapat, Panginoong Jesus, di ka nagbabago noon, ngayon at mapagkailanman. Biyaya mo'y sapat, Panginoong Jesus, di ka nagbabago
ngayon at magpakailanman. Amen. Tayo po ay dadako na sa ating mga pagbati sa mga nagdaraos ng kaarawan. Last, August 18, hindi po siya nabati nung last Sunday, kaya babatiin natin ngayon. Brother Glenn Shason, happy birthday, August 18. August 23 po, Brother Philip Mendoza and Sister Shirley Soriano. Happy birthday kay Jeff Jimenez, ang aming inaanak, and Brother Andro Visda, August 26 din. Brother Andro, happy birthday. Wala siya. Mga nagwadaraos po ng anniversary, mayroon po ba? At kung sino po yung hindi nabanggit dito, happy birthday po sa inyong lahat. Panalangin po natin yung mga nagdaraos ng kaarawan. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga nagdaraos ng makakaarawan, last Sunday at ngayong linggong ito, Panginoon, na sila, Lord, ay biniyayaan mo na naman ng isang taon sa buhay nila, O God. We pray, Lord, na dugtungan mo pa po ng maraming taon ang kanilang buhay ng punong-puno ng pagpapala, may kagalakan na patuloy na naglilingkod sa inyo, Lord. We pray, O God, na pagpalain mo po sila sa lahat ng aspeto ng kanilang mga buhay, maging daluyan sila ng iyong pag-ibig, hindi lamang salita, kundi financial, Panginoon, sa inyong ubasan, O God, sa kanilang mga mahal sa buhay, maging pagpapala sila, Panginoon. Maraming salamat sa bakod ng pag-iingat na patuloy na ipagkakalob mo sa kanila, O God. Thank you, Lord. Ito pang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat. Happy birthday po sa inyong lahat. At ngayon po sa ating mga paalala, tuloy po ang ating Bible study every Wednesday po, 7 o'clock ng gabi. Inaanyayahan po namin kayo through Facebook po ito. Live po ito. Every 5 a.m. naman po, prayer meeting, araw-araw po yan. At tuwing gabi naman po, 8 p.m., tuwing Friday lang po, Saturday at Monday. Sana po makasama din namin kayo sa panalanginan. Kung hindi man, pwede po kayo ng personal na panalangin. At kung may mga hinihingi po kayong panalangin, approach nyo lang po kami, ako at ang aking asawa, at mga kasama namin doon sa prayer. Ngayon po may paalala po tayo sa mga kabataan. Mayroon po silang youth fellowship this coming third Sunday. Ngayon po ba to? Opo, ngayon po 12 p.m. po onward. Mayroon po kayong fellowship ngayon after ng service, kaya inaanyayahan po ang mga kabataan na nawa ay makasali kayo upang maka-share din kayo sa gawain ng iglesyang ito. Ngayon po ay tapos na po tayo at tinatawagan ko na po si Pastor para sa final benediction at closing prayer. Doon po sa mga kabataan po, mahalaga yung pag-aaralan po dahil pinag-aralan natin yung katangian ho ng Diyos ng mga nakaraan po na buwan. Mamaya po yung paraan ng kaligtasan. Yung po bang pag tinanong kayo, pag namatay kayo ngayon, saan ka pupunta? Talaga makakatiyak ka, kapatid, dapat ho grounded tayo sa mga aral at sisimulan po natin yan sa ating mga kabataan. Inaanyahan ko po na tayo po lahat ay tumayo. Praise God, hallelujah. Muli, Panginoong Diyos, binabasbasan ko po ang lahat ng mga kawan, ang inyong po mga hinirang, na inyong mga anak. Maraming salamat po. Uuwi po sila, Panginoon. Napakinggan nila ang inyong mga salita, natutunan nila ang inyong mga aral, at ang lahat ng mga tagubilin na ito'y mananatili sa kanilang mga puso. Kaya po sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit, pag-ibig po ni Kristo Jesus, ng karunungan po at ng pakikipisan ng Santo at Banal na Espiritu, binabasbasan ko, Ama, ang lahat ng mga tinawag mo tungo po sa buhay na walang hanggan. At gaya po ng binitawan ni Moses doon po sa aklat ng Bilang sa 24 hanggang 27, iniiwan ko po ang lahat ng mga pagpapala na ito. Pagpalain nawa at ingatan kaming lahat ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan paman. At gaya po ng sabi ng aklat ng awit 23:6, surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Sa iyo lamang ang mataas na kapurihan, Ama, to God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise God.
Tunay nga po, napakabuti ng Panginoon dahil tayo ay patuloy na ginagabayan sa bawat araw ng ating buhay. Pinaalam niya sa atin ang katotohanan. Masakit man, pero dapat natin din pong sundin. Kung tayo po ay gusto nating maligtas, tunay nga na sundin natin ng Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon at pasalamatan po natin. Amen. Awitan po natin muli siya bago tayo maghiwa-hiwalay. Kung aking mamasdan ang kalawakan, di ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na tulad mo. Tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Patuloy po tayong manalig sa ating Walang Panginoon. ibang nagmahal Amen. sa akin ng tulad mo. Tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo.